inverter, tapos switch natin ito. Ayan. So ayan na siya, nagre-read na siya. Alright guys, mag-unboxing tayo ng dumating na mga orders natin. So unahin natin itong isa. Tatlo itong dumating sa atin eh. Para sa solar setup natin. Ayan, dumating na yung power relay natin. Ito ang gagamitin natin na kuwan, power relay. Nice, solid naman ang build niya. 80 amperes. Ayan. Solid ang build. Ayan. Tapos itong isa naman, ito yung meter natin. Ayan, pangalawang order ko na ito guys. Ayan. Kasi yung isa in-order ko dito, ginawa kong portable lang na kuwan. Pwede kong i-try sa mga appliances ko. Sa mga unit natin dito sa TV, sa ref, para malaman ko yung wattage niya. Ito siya guys, oh. Ayan. So, inaalis ko lang siya dito. Inaalis ko siya dito para masubukan yung mga appliances sa, halimbawa, sa sala, sa TV, dun sa baba, sa first floor. Para masubukan natin yung bawat appliances. Kasi dapat pa mag-setup kayo ng kuan, ng solar. Alamin niyo muna yung mga appliances niyo, yung mga load na ilo-load niyo sa solar setup niyo. Para hindi magsobra, at saka aware din kayo kung malakas ba yung voltage, yung wattage ng yung bawat appliances, para ma-estimate din yung kwan, yung setup. So ito sa akin, nagbili ako ng isa dahil dito ko siya ilagay. Ito, dyan, permanente dito. Dito siya malagay para ma-permanent siya dito. Meron siyang monitor para sa AC output nito. So kasi pang samantala, ito muna yung ginamit ko, yung portable na ginawa ko. Ito. Gagawan din natin ito ng vlogs kung gusto nyo. Comment down below lang yung portable. Ayan. So nagbili ako ng ganito power relay. Ilagay ko doon sa main breaker ko para sa off-grid setup natin in the future. Kasi gusto kong i-off-grid itong bahay. Pero i-separate ko yung breaker ng mga aircon natin. Hindi kaya ng 12 volt setup yung aircon. Maliit na setup lang ito para lang sa mga ilaw, electric fan. So, ang plano ko talaga dito dati is para lang maging 24 hours off-grid yung surveillance camera natin, pati yung internet. Yun ang plano ko dito sa 12 volt setup natin. Pero, medyo naganahan tayo mag-setup. So, bala kong itong buong bahay gawin kong off-grid. Bala ko mag-setup ng off-grid
subukan ko muna sa mga lights niya. I-separate ko yung breaker ng mga lights, pati yung yung sa mga aircon. So ayan. So unboxing pa natin yung isa. Meron pang isang maliit na dumating din. Ito. Yan, nagbili na rin ako ng bagong ganito. Nawala kasi yung ganito ko eh. So, saksakan para dito sa inverter natin. Ayan. Yan, LVD natin. Ayan, low voltage disconnect. Para yan dito. 12 volts ba ito nabili natin? Ayan, 12 volts. Para dito yan siya na-setup. So, nabili na rin ako dito para doon sa isang setup natin na 48 volts na pwedeng gawing setup na solar. So, ayun lang. Yan yung mga dumating ngayon, guys. So, unahin ko muna ito setup para mapermanente, para ito siya maalis ko na dito. Kung meron tayong pwedeng i-monitor na wattage ng appliances, pwede natin isaksak dito para ma-read natin yung ilang wattage yung supply ng bahay. So actually tapos ko na siya na read, guys. Doon sa resulta ng read ko sa pagtingin ng load ng bahay, kayang-kaya ng itong setup natin. Ito 100 AH na battery, 1000 some doon na inverter, tapos itong Elojoy na 600 watts. Pero yung panel natin doon sa taas, guys, is isang 200 watts lang. Pero kung tignan nyo ngayon, 12 na ngayon, bago na nag 12. Kanina, kung ano ito siya, almost full na siya, 12.4. So, 9 amperes. Lumalaro lang siya ng 11 to 9 amperes. Minsan, pag medyo mag-cloudy, aabot siya ng ganyan 9. Mamaya, kanina naman mga 12 to 11, ganyan. Pumapalo siya ng 12 minsan. Pag medyo maganda yung sikat ng araw. So, lalo na pag madagdagan natin ito ng another dalawang 12 watts na solar panel, siguro aabot siya ng 30 to 40. 30 plus siguro, mga ganyan. Kasi estimate ko sa 200 watts na solar panel natin, yun lang ang range niya eh, mga 11 to 10 kadalasan na, pero minsan umaabot siya ng 14 to 15, pero minsan lang yun, yung bang makulimlim yung panahon tapos bigla nag-araw, aabot siya ng, minsan papalo siya ng 15, 14 amperes. Pero kadalasan pag mainit talaga ang araw ganito, siyempre nababawasan din yung performance ng panel natin pag mainit, naiinitan yung panel. So yun lang ang palo niya, mga ganyan, 9 to 10, 11, ganyan. So kung madagdagan natin siya ng dalawang 200 watts na solar panel natin, so ganun ang estimate, baka mga 30 amperes. Pero kahit na itong isang solar 200 lang na solar panel natin, kaya niya nang ubos, mapuno yung kwan. Kaya niya nang punuin yung 100 AH natin na battery. Ano, 12.4 na. Mamaya ito mga ano ba ngayon, 12:35. So mamaya yan mga alauna or mga 2, puno na ito siya, guys.
Puno na yan siya. So, ang parating load niya kasi ngayon is yan lang ang load niya. Kasi ang gamit lang dyan is dito lang sa kwarto. Hindi pa lahat ng bahay. Kasi kulang din yung panel natin eh. Pero yun ang bala ko i-set up natin sa buong bahay, yung setup natin na 12 volts. Unahin muna natin ikabit dito guys, para meron siyang sariling watt meter dito sa linya ng breaker natin. So kabit na natin ito. Padaan ako ng wire dito para sa source natin. So itong isang wire lagay ng ganito para ito yung pang read ng watt meter nya. Padaan dyan. Tapos dito sa ilalim para sa kabit na yung cable niya ito para dito sa inverter. So ito guys, kunin natin yung wire dito, i-direct natin dito sa breaker dito. So alisin ko na itong plug nito, so i-diretso natin dito kasi ito naka-extension nito eh. Diyan lahat naka-testing yung naka-insert yung mga load natin. So pang samantala, yan lang muna gamitin ito. So kaya natin magpatay yun. Alisin muna natin ito guys. Ayan, alisin muna natin ito. Yung wire nito guys, i-diretso na natin dito sa may breaker nya. Ito yung wire nya. So wala naman itong kuryente kaya ito ang source ng kuryente nya sa kuha ng kuryente. So wag nyo muna i-plug yung switch ng inverter ito guys. Yung source nya dito para sa inverter, wag nyo muna i-plug. Kakabit muna natin. Kabit muna natin. Para naka-direct na siya dito. Ay, alisin muna natin ito. Line to line lang naman itong source ng kuryente namin dito. So, di bali magkabaliktad yan. Walang line 1, line neutral dito. Kay line to line lang. Pero sa mga ibang lugar, meron neutral pati line 1. Ito sa amin line to line. So di bali magkabaliktad yan, walang problema.
So ayan. Tapos saka na natin isaksak yung switch niya. So tingnan natin kung gumagana yung itong nabili natin na diyan muna natin, tabi muna natin lahat. So tingnan natin kung gumagana itong, ayan guys, ito tingnan natin kung magana ba yan siya. Sige, switch na natin yung inverter. So guys, kulang pala ng wire itong ginawa natin. Hindi ko pa pala nalagyan ng sources ito dito sa wire nya. Kaya pala, ay, lagyan muna natin ng wire. Yan. Yan, dalawang kabit lang. Parallel lang naman ito. Kabilaan. So, i-on natin yung inverter. On inverter, tapos switch natin ito. Yan. So, yan na siya. Nagre-read na siya. Meron na siyang read. Ayan, 15 watts. So, nag-under pa kasi yung surveillance camera natin. Pati yung wifi. Aakyat pa yan ng 20. Ito ang load niya kasi dito ko siya dati nakasaksak 20. So ngayon 20, pareho din sila ng read. Yan, ganyan din ang read niya. Nag-ilaw na yun, no? So i-add natin itong electric pan. Dapat mga 40 plus. Ayan, 40 plus na nga. Ayan, pareho lang sila ng read, accurate ng ito. Taxnel itong isa, itong nakala ko Taxnel din itong nakuha ko na brand, pero same lang sila ng forma. So pareho, buti na lang pareho din sila ng accurate ng reading. O pati sa hertz, so magkapareho. Sa volts na 223.5 volts, ito 223.7. Tapos ang hertz nito is 59.6. Ito sa baba 59.16. So accurate din sila, pareho silang accurate. So yan, pwede ko na tanggalin ito guys. Pang subok ng mga load natin, mga bagong appliances, dito natin isaksak para ma-read yung bawat susubukan natin ng mga appliances. So pwede na tanggalin yan. Ito lang naman yung switch niya eh. Ito. Yan. Yan. Alisin ko na siya dyan. Portable, usable watt meter ko yan siya. So ayan. Yan lang yung update sa ngayon guys. Yung mga upgrades natin, naghahanap ako ng panel para pang-upgrade dito
sa solar panel natin. So hanggang dito lang muna itong video natin guys. Kita-kits sa susunod na vlog.